Napansin ko lang mga boss, minsan kahit na maliit na problema lang ay kayang sirain yung buong araw natin. Ito yung kadalasan na nararanasan natin bilang isang tao, bilang isang negosyante. Ang daming faktor kung paano masisira yung araw natin. Una, sa bahay natin, kahit na sa simpleng problema lang sa pamilya, 'di ba? Nag-away si mama at papa, si nanay at tatay, apektado ka na, 'di ba? Walang tuition si bunso, siyempre apektado tayo. Naputulan tayo ng kuryente, naputulan tayo ng Meralco, naputulan tayo ng tubig, 'di ba? Apektado na yung araw natin. Kahit nga yung simpleng away lang ng kapitbahay natin, kapag narinig natin yun, yung nagsisigawan, mga ganun. Minsan malaking factor na rin yun para maapektuhan yung araw natin. And minsan mga boss, sa negosyo natin, 'di ba, ang daming palpak minsan sa negosyo natin. Merong mga trabaho na hindi nasunod, merong mga customer na bumalik, merong mga ah, deliveries na hindi natuloy, mga ganon. So, yun pa lang mga boss, sobrang sakit na yun sa ulo. Umaga pa lang, wala na, sira na yung araw natin. Ito mga boss ha, ma-share ko lang, sa tagal-tagal ko nang nagdinegosyo mga boss, ito yung isang aral na natutunan ko talaga na minsan sa negosyo natin or sa buhay natin, hindi siya pwede na i-rush natin yung mga desisyon natin eh. Minsan mga boss, merong problema sa negosyo natin na pwede nating ipagpaliban lang or pwede tayong matulog muna and kinabukasan masosolve na yan, di ba? Hindi pwedeng magalit tayo kasi kung nagalit ka na agad, instantly, 'di ba, during that time na nakita mo, nagalit ka na, eh wala, nasira na yung araw mo, and worst, syempre yung team mo is maapektado din doon, 'di ba? And minsan mga boss na meron din mga problema mga boss na hindi mo na siya kailangan na isolve, kusa na siyang masosolve. Merong mga ganong bagay. And ito ha, isa din 'to sa mga natutunan ko sa mga kaibigan natin na mga negosyante, based din sa mga story nila, ah, almost the same talaga na especially in talking with, mga problems, kailangan talaga na maging mahinahon ka kung paano mo siya i-handle kasi yun nga kapag padalos-dalos ka, yung maliit na desisyon mo ay posibleng malaki yung problema niyan in the future. And kadalasan sa mga nakausap ko mga boss, importante talaga sa kanila yung tinatawag na peace of mind. So, basta maging composed ka lang, maging matatag ka lang, 'di ba? Huwag mong i-rush yung decision mo, pag-isipan mo muna, studihan mo muna, and makinig ka rin sa mga sinasabi ng mga tao mo or sa mga taong nakapaligid sa iyo kasi minsan kailangan lang siya ng ano, ng understanding or yung makinig ka lang sa kanila. So, ito mga boss sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na masasabi natin no na matatag yung isang kumpanya or matatag yung isang tao. Malaking factor dun mga boss is kung paano siya nag-respond in every situation and every problem sa buhay niya. Kasi ang problema dito mga boss kapag nagpadalos-dalos ka sa mga decision mo, nagalit ka agad, nakita mo lang na merong problema sa negosyo mo, pinagalitan mo agad, so ang problema dun mga boss is yung tao mo naman is apektado sa mga sinasabi mo. So minsan kailangan din nating makinig kung ano yung hinanaing nila, kung ano talaga yung pinaka root cause ng problema, 'di ba? Bago ka mag-react, tanungin mo muna, alamin mo muna kung ano yung pinaka problema and bago ka mag-decide or bago ka magbigay ng solusyon. So ito mga boss sobrang saludo talaga ako sa mga tao, sa mga negosyante na sobrang kalmado lang, sobrang mahinahon on how they handle things, no? Kung paano nila i-handle yung mga problema, yung mga bagay-bagay sa buhay nila.
And para sa akin mga boss, yung pagiging mahinahon at pagiging kalmado ay isang pinakamahalagang skill na dapat nating matutunan.